mensahe sa special number. Amen. Nindot kayo. Okay, open your Bible in Matthew chapter 5. A common verse nga atong makita sa Biblia. Sugod ta sa verse 14, largo ta sa ngadto sa verse 16. Okay, ako'y basa sa verse 14, inyo lang basahon ang 15. Dungano na to ang verse 16. Amen. Now, ingon ang pulong sa Dios in verse number 14. Ye are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hid. Altogether, verse 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Now, ato makita da sa verse number 16, let your light so shine before men. Now, gusto gid sa Dios ining kabuntagon nga atong masabtan nga we are the light of the world. Ang gusto sa Ginoo, isip suga sa kalibutan kinahanglan tang mo shine. Amen. Muna atong mensahe ining kabuntagon ato ning gitaytulan, shine as the light in the world. Amen. Sa di pa ta magpadayon, magpray ta. Ginoo, salamat ining higayon nga imong gitugot kanako. Maka-share sa imong pulong. I'm not worthy, O Lord, but by your grace. Salamat kay Ginoo nga ning opportunity. Nagampo ko, Lord, sa imong pulong nga ikaw, Ginoo, magapamuhat niini. Tuguti ang Holy Spirit, mag-work every word, Ginoo, nga akong pagalitokon. Ilabi na, Lord, sa matag kasing-kasig, hunahuna sa mga tao, ikaw, Ginoo, maga-prepare. Kuha, Ginoo, mga garbo sa kinabuhi nga pwedeng makababag sa imong pulong. Sometimes, Lord, kung dunay garbo ang among kasing-kasing, ang imong pulong, Lord, dili makapenetrate ka namo. Og nagampo ko, Lord, nga imo kining humukon og tuguti ang imong pulong, Lord, muhatag yung gahom sa matag kinabuhi. Og dili lang tama namo na dungog apan amo ning i-apply sa pagkinabuhi, Ginoo, nga mahimaya ka. Unastan, Lord, pasaylo ami sa among mga sala. Hiluoy mi sa dugo ni Kristo nga yang gipaula dito sa cross, gi-claim na kong kadaugan in Jesus name. Amen. Now makalingkod ka mo. Now kung imong tan-awon, the word shine, akong gitan-aw sa dictionary, gitawag siya the quality or state of shining. So gusto day sa Ginoo nga mo shine ta, magdanag, brightness, luster, gloss, or polish. Diba? Gusto sa Ginoo mo shine ta ngadto sa mga tao nga naa sa kangitngit. So ang tao makakita lang siya sa tinuod nga kahayag kung ang mga Kristohanon mag-shine. Subo palandungon daghang mga Kristohanon tuod nahimo siyang kahayag pero wala siya mi-shine ngadto sa mga tao nga nakapalibot niya. The moment you accept Christ as your Lord and personal Savior, God wants us to shine as the light in the world. Just as Christ is the light of the world. Amen? Subot pasabot ang Kristohanon, kita maoy reflection sa kahayag ni Kristo. Kakita mo anang bulan? Di ba ang bulan kung imong tan-awon, wala siya'y kaugalingong light. Kundili reflection lang gikan sa kahayag sa adlaw. So ning ana pod ang Kristohanon nga midawat ni Kristo, nakabaton tag kahayag nga reflection gikan sa kahayag ni Jesus. O gusto pod ni Kristo nga kining kahayag nga naa nato karon nga gikan ni Kristo ato pong idanag ngadto sa mga tawo nga naa sa kangitngit. Amen? God wants us to show to the world the light that is in us. The Lord Jesus Christ is telling His disciples nga you are the light of the world. Ingon sa pulong sa Dios, gipakasama ta sa usa ka city on a hilltop that cannot be hidden. But pasabot ang Kristohanon, gipakasama ta sa usa ka city nga nagpatong sa usa ka bungtod nga dili gid pwedeng mataguan. Munang kita kung nailhan tang Kristohanon, dili jud ka makahide sa imong kaugalingon. Nga naman daghang tao naglantaw kanato. Mo gini nay panultihon nga daghang tao tuod wala sila nagbasag Biblia pero gibasa nila ang atong kinabuhi. Simple sayon kay isulti nga moingon ka I am a Christian pero dili makita sa imong pagkinabuhi. Ya daghang mga tao mo claim sila Kristohanon bi ako. Member ko sa pigkarangan.
mo claim gid pud sila nga Kristohanon, pero it's sad to say ang ilang kinabuhi dili makita ang ilang pagka-Kristohanon. Amen? So, ingon ang pulong sa Dios, no one lights a lamp and then put it under a basket or a bushel. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. Diba? Kung magdagkot kag kandila, so aron ang kandila muhatag og kahayag sa tibuok panimalay, mo nang butangan ni mong stand. Kay kung magdagkot kag kandila tapos imo lang tabunan, unsaon man paghatag niyag kahayag sa tibuok panimalay. Now ang Kristohanon, kung dili nato ipakita ang atong kahayag, ang mga tao nga nasa kangit-ngit, dili sila makakita sa tinuod. Dili sila makaila sa tinuod nga manluluwas. Mo nang kinahanglan tang mo shine. Amen? Now, pinaka-importante sa atong kinabuhi nga mag-shine ta ngadto sa mga tao. Then, in the same way, let your good deeds shine out for all to see so that everyone will praise your heavenly Father. Amen? Unsaon man pag-praise nila sa heavenly Father kung una, wala nakita ang atong maayong binuhatan. Kitang mga Kristohanon, dili kita dapat maoy kanabitong sige away. Dapat kitang Kristohan, kita mo'y nag-set og example about aning mga maayong binuhatan. Then kitang Kristohanon, dili dapat kita mo'y una or sinugdanan sa mga daghang mga libak-libak. Kundili kita mo'y mag-example sa pinaka-humble nga mga Kristohanon. Kay kaning libak manggod, sa tinuod lang bitaw, makatakod. Kabantay mo bisan ang tao nga tagtungod, nga gilibak, gisultian ka, kana bitaw si brother, kana bitaw si sister, ning ana bina siya. Bisan ikaw nga wala ka balo sa iyang personal sa tinuod gyud niya nga kinabuhi, bisan wala mo gaaway, matingala ka ngano masuko pug kaniya, ngano man tungod sa istorya. Muna kamo pong naminaw kung tagaan mo mga istorya, nabitay mo sulti nga kana bitaw si Brad, kana si sister, timbang-timbanga po ninyo kung tinuod ba ang gisulti. Kay naay mga tao musulti usahay, ilang ipadako ang ilang kaugalingon aron ipalabas nila nga sila'y sakto. Aron ipalabas nga righteous sila atubangan nimo. Amen? Dili na kabubuton sa Dios nga kitang Kristohanon mo'y magpinaakay mo to giwalay Sir Jolly ganina. Pinaakay. Ako nakapangutana ko kung nalit mangguguan ng about anang marites o anong marites ba? Sige magisgot Sir Jolly. Unsa man ang marites? Nangutana ko unsay meaning sa marites? Pud siya kabalo. Akong gihimuag meaning ko basig ano si Mari nga tigsipsip. Mao ba nay meaning? Sipsip. Unya kung magkuyog si Marites og si Marisol, grabe. Pag moingon si Marites, ay nay Marisol re sorry wala ra niya. Moingon si Marites, Mari. Kabalo ka Mari? Kana si kuan bitaw, si Brad. Kana si sister, hala ning ana na siya Mari. Unya kay iyang gireportan si Marisol man. Si Maring tigsulsol. Mao ba Mari? O sige Mari, ato nang i-report. Ato nang i-report Mari. Dagam lagi na Mari ba? Munang magbantay tang mga marites. Oh, hinaot walay marites diri og si Marisol. Kay kung si Marites mo report ni Marisol, moingon gina si Marisol, sige Mari, atong tabangan. Oh, kay sulsulan man ni Marisol. Hinaot wala na dire sa ubang simbahan ra na. Amen? So live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse generations. Kinahanglan mo shine ta. Kay atong kalibutan karon grabe na kadautan. Kung kitang mga Kristohanon musabay pata sa kalibutan, kinsa na malay tarong. Amen? Usahay ang mga Kristohanon musabay sa pagkinabuhi sa kalibutan. Kung unsay uso, sunon. Di ba? Kung ang kalibutan mag-TikTok, Kristohanon nag-TikTok. Amen? Hinaot nga dili taning ana, amen, kay ang atong kalibutan nagkawikid na. Nanata sa karon perilous time. Nanata sa karon katapusang panahon nga ang mga tao lahi na ang mga pagbati.
Lahi na ang iyang kinabuhi. So kita nga mga Kristohanon dapat mo shine ta. Amen? Ayaw pagpakita sa imong kinabuhi nga mahimong kapandulan sa uban. Amen? Dapat kita mo'y example sa mga tao nga naa sa kangitngit. So number 1, how to shine as the light of the world. Kung saon man nato nga mo shine ta ngadto sa kalibutan. Number 1, aron ta mo shine ngadto sa kalibutan. Do not cover your light. Amen? Ipakita ang imong binuhatan at tubangan sa tao. Dapat mo shine ka. Subo palandungon, nganong wala ta mi shine kay ang atong kahayag, atong gitabunan. Muna wala ta nagdanag, ganuman kay gitabunan nato ang atong kahayag. Muna sa verse number 15, kung imo basahon, neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Ingon ang Biblia, kung magdagkot kag suga or candle, dili nimo tabunan og bushel. Nganuman, kay dili mo gawas ang iyang kahayag. Muna kung kitang Kristohanon, kung dili gay makita sa atong kinabuhi ang atong maayong binuhatan, sama ra nga gitabunan nimo ang imong kahayag. Og ang mga tao dili makakita ni ana. Amen? Jesus' word is clear that no one lights a lamp and then put it on a bushel. Instead, a lamp is placed on a stand. Para unsa aron ang mga tao makakita sa kahayag. But sad to accept the reality that some believers are like that. They are covering their light. Amen ba? Ilang gitabunan ang ilang kahayag. Munang ang nahitabo, for how many years wala ka na ilhi nga Kristohanon. I remember the time sa diyang nag-eskwela ko, na ako'y classmate. Kung akong tan-aon, grabe gid ka badlungon. Grabe ka bugoy. Kung naay pinakasipat, usagid siya sa pinakasipat. Pinakabadlungon, pinakayaga-yagaon. But sa diyang nakalaag ko sa ilang lugar, nakabalik ko dito kay naka-eskwela ko Bible School, nag-visit mi sa ilang lugar, nagkita mi. Miingon siya nako, baruman. Baptis di ka baruman? Anak ko, insya, baptis mampug ko. Kung kanus alam, dugay na katong classmate pata. Pero never, wala ako nakabalo, nga Kristohanon di siya nga naman tungod sa iyang kinabuhi nga dili. Dili makita ang iyang pagka-Kristohanon. Muna hinaot ta mga young people or estudyante ka, dapat sa inyong eskwelahan makita ang imong kahayag. Amen? Bisan asa ka nga lugar, makita ang imong kahayag. Usahay manggod, Kristohanon lang ta pag adlong Domingo. Oh, di ba no? Oh, Kristohanon lang ta pag Domingo, pero another day, lahi na pud nga adlaw, sunod nga adlaw, unsa na pud ta? Ang atong kinabuhi murag gyapon unbeliever. Amen? Hinaot wala ta nagdepende sa usa ka lugar nga matawag lang tang Kristohanon, bisan asa ta nga lugar nagdala ta sa ngalan ni Kristo. Amen? Bisan asa ka mo abot nga lugar nagdala ka sa ngalan ni Kristo. Ayaw tabuni imong kahayag aron ang mga tao makakita sa kahayag nga naa kanimo. Na unsa may mga rason why some believers are covering the light that is in them. Unsay mga rason nganong naay mga Kristohanon nga ilang gitabunan ang ilang kahayag. Number 1, because they are ashamed to be known as followers of Christ. Ang hinungdan nganong gikabiran nila ang ilang kahayag kay una, gikaulaw nila nga sila Kristohanon. Dagang mga Kristohanon maulaw, gikaulaw nila kung kinsa sila. Hey Christian, dili ta angay maulaw. Ayaw ikaulaw ang imong pagka-Kristohanon. Nganong dili ta ka-share sa pulong sa Dios, nganong dili ta makasulti sa uban kay maulaw. Si Kristo wala na ulaw. Giiyang giako ang tanang pagpakaulaw. Gisagpa siya, giluwaan siya, gilaparo siya.
Giantos niya tanan. Kung naa may grabe nga kaulaw, gihimo na ni Kristo. Gihubuan siya. Kita gali kung maghubo lang, murag lain na gitanaw, no? Si Kristo gihimo niya tanan. Munang dili ta angay maulaw kung kinsa ta. Shine. Dapat mo danag ta, dili na to ikaulaw ang atong pagkakristohanon. Amen? Muna sa Matthew 10:32, dapat isugid nato si Kristo ngadto sa mga tao. Muna sa, whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Siya kuno nga musugid atubangan sa mga tao. Kung musugid ka ni Kristo atubangan sa tayo ng Biblia, isugid pug ka ngadto atubangan sa iyang amahan. Muna kung ikaulaw nimo si Kristo, kung dili ka makashare sa pulong sa Dios, sama nga imong gikaulaw ang atong Dios. Ayaw ikaulaw ang pagsulti sa pulong sa Ginoo. Amen? Then matud pa sa pulong sa Dios in 1 John chapter 4 in verse number 15, whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him and he in God. Amen? Ang imong pagsugid ni Kristo kana nagpamatuod nga ikaw iya sa Dios. Amen? Kung imong isugid si Kristo ngadto sa mga tao, nagpamatuod na nga ikaw iya sa Dios. Iya na bata sa Dios? Isugid si Kristo ug ayaw ikaulaw. Amen? Ikaduha nga rason nganong dili ang mga Kristohanon nagcover sa ilang light. They are afraid to be avoided by their friends. Usahay ang mga young people ngano bitong dili sila mupaila silang kaugalingon nga Kristohanon kay basin biyaan sila sa ilang mga friends. Ing ani manggod pastor kung mailhan manggud kong Kristohanon, mubiya manggud sila nako. Ma-out manggud ko sa grupo. Malayo manggud ko la pastor mo nang musabay-sabay na lang ko. Muna kung mag-inom sila pastor, inom pug ko. Oh, kung kuan sila, magjaming-jaming sila, kuyog pug ko. Hinaot dili taning ana. Dili ta angay mahadlok kung ang mga tao mubiya nato. Ang angay natong hadlukan kung ang Dios mo'y mubiya nato. Amen? They are afraid to be avoided by their friends. Mo nang ilang gikabiran ang ilang light nga naman dili sila gusto nga mga mubiyaan sila sa mga tao nga ilang mga friends. Usahay concern ta nga basin biyaan ta sa tao. Pero dili ta concern na kung wala ang Dios sa atong kinabuhi, wala tay mahimo. Asa may importante? Dios or ang tao? Well, importante ang tao, pero mas labaw ka importante ang Dios. Kayon sa Bible, we are nothing kung wala ang Dios. Munang ayaw kahadlok nga bisan ang mga tao mubiya nimo. Ayaw kahadlok mawad-an kag higala kung para sa Ginoo. Amen? Kay ang Dios na'y bahala sa mga tao nga nakapalibot nimo unsaon sila maduol sa Dios. Ipakita lang imong kahayag. Amen? Barog lang sa imong pagkakristohanon. Hebrews chapter 13 verse number 5, let your conversation be without covetousness. Be content with such things as you have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Ang saad sa Dios, kung mubarog lang ta sa atong pagkakristohanon, ingon siya, dili ka nako biyaan. And verse number 6, so that we boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Amen? Wala tay angay kahadlukan, nga naman ingon ang Bible, the Lord is our helper. O wala tay angay kahadlukan. Number 3 nga rason nganong dili ang Kristohanon gitabunan na ang lights. Number 3, they are worried about possible persecution. Usa sa hinungdan ngano ang Kristohanon mahadlok siya, mabalaka siya, mawori siya ngano man kay usay mahadlok siya tungod sa mga persecution. Christ is telling us beforehand that there is persecution if we follow Him. Pamatuod nga ikaw iya sa Dios na agyud kay persecution. Did you remember sa dihang wa pa ka naluwas? Kung sa una magdala kag manok walay musaway. Kung sa una sugarol ka walay manaway. Pero karon matingala ka kung magdala kag Bible daghang manaway. Ngano man na nagpamatuod na nga ikaw iya sa Dios.
Amen? Og ingon ang Bible, rejoice kung moagi kag persecution. Pagkalipay nga naman, mi-partake ka sa suffering ni Jesus Christ. Munang dili ta angay mabalaka, mahadlo kung i-persecute ta sa mga tao, as long gibuhat nimo ang kabubuton sa Dios. As long nga imong gipakita ang imong kahayag para sila imong mawin diya sa Ginoo. Buhata lang. Og ingon ang Bible, pagkalipay. Amen? Dili ta angay mahadlok sa gitawag persecution. 2 Timothy chapter 3 verse number 12. Yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Amen? Muna in Matthew chapter 26 verse 69 to 74. Tanawa ang gihimo ni Peter. Tanawa unsa iyang gibuhat. During ani nga time, tungod sa iyang kahadlok, kabalaka, 3 times gideny niya si Jesus. Ayop dili ta sama ni Peter. Nga kung moabot sa atong time, mahadlok ta, mabalaka, atong i-deny ang Ginoo. Ayop dili nato i-deny ang Dios. Amen? Moto ang gihimo ni Peter in verse number 26, naay mga tao nakaila ni Peter. Now Peter sat without in the palace, and a damsel came unto him saying, Thou also was with Jesus of Galilee. Nailhan siya nga si Peter usa sa mga follower ni Jesus. But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest. In verse 71, and when he was gone out into the porch, another maid saw him and said unto them that they were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth. In verse number 72, and again, he denied with an oath, I do not know that man. Gideny niya second times. In number 3, 73, and after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them, for thy speech beareth thee. Verse 74, then began he to curse and to swear, saying, I know not that man. And immediately the cock crew. Kung imong tan-awon si Peter, 3 times niyang gideny si Jesus. Tungod kay ang mga tao, bisan unsaon natog likay, bisan unsaon natog cover sa atong light, naay mga tao nakakita nato. Naay mga tao nga nakaila nato. Amen? Muna si Peter, bisan unsaon niyag deny, naay mga tao nga nakaila niya. Uy, baptis man ka? Di ba member man ka sa pigkarangan? Di ba kit-anti ka, choir member man ka? Naalagi ka dire. Naka-remember ko na Bible student sa una, kanang isulod og diskuhan, na nakaila niya, di ba, bawal man na sa inyo man disko. Ingon siya, nananghid naman kong pastor. Imagine na, Bible student, nan disko. Munang bisag unsaon gini mong tago, naay gyud mga tao nga makaila na to. Munang dapat mo shine ta. Amen? Ayaw kabiri ang imong light, aron ang mga tao makakita sa kahayag. Amen? Ikaduha, shine. Dapat mo shine ta. Unsaon pag-shine? Number 2, do not commune with darkness. Amen? Ayaw pakigkuyog sa mga tao nga anaa sa kangitngit. Kay ang buhat sa kangitngit maoy mutabon sa imong kahayag. Amen? Ayaw pakigkuyog sa mga tao nga naa sa kangitngit. Ngano man, duha na, kung ikaw mo'y maka-influence nila or either ikaw mo'y ma-influence. But sagara sa Kristohanon, kung sagara niyang kuyugan mga tao nga naa sa kangitngit, possible ikaw gi ma-influence nila. Muna ayaw pakigkuyog sa mga tao nga naa sa kangitngit, ngay man, madala ka. Siguro, moingon pa sila pumero, Brad, tagay. Dili ko. Sige, gamay lang, wabitay nakakita. Kadugayan ni mong kuyog-kuyog nila, kung dili jud ka mo palayo nila, mabot ang time. Sige, akong sulayan. Pag inom ni mo, uy, okay raman. Utro na pug ka. Uy, okay raman. Hangtod sa sige ni mong kuyog-kuyog, balik-balik, purmiro dimdim pa, sunod magdumdum na ka. Dumdumon na ni mo. Munang magbantay ta kung kinsay atong gikuyugan. Ayop mga Kristohanon, be careful or beware sa mga tao nga mo influence nimo ngadto sa kadaot. Pangita og mga tao mo influence nimo ngadto sa pagpangalagad.
Kung kakuyog kag mga tao kanunay nga negative, kanunay nagamurmur, palayo diya nga naman pwede kang ma-influence. Kung mukuyog ka sa mga tao nga sigig panglibak, maabot ang panahon bisag dili ka libakira, di ka libakero, mahimo kang sama nila. Na matingala ka, magsige lang pug kag negative. Unang kung diri ka member ka, magsigag panaway sa gawali, unsa man ang gawali diya oy. Maayo pa kumuwali ana, unsa man ang preacher, katulga natulog ta oy, sagdain ang gawali diya. Maabot ang panahon masama ka nila. Amen. That some do not do what the word do. But sad to say that some believers are doing what the word do. They forget that through this they cover their light as followers of Christ. Ayaw buhata kung unsay gibuhat sa kalibutan. Ayaw suon sa mga buhat sa kalibutan. Nganuman, kay kana nga paagi samara nga gitabunan nimo hinay-hinay ang imong kaayag. Meaning to say, they are participating or doing the work of darkness. Mo to ingon si Apostle John in 1 John chapter 1 verse 5. Insya, this then is the message which you have heard of him and declare unto you, that God is light and in him is no darkness at all. Verse 6. If we say that we have fellowship with him, ano ba? And walk in darkness, unsa ingon sa pulong sa Dios, we lie and do not do the truth. Kung muingon kuno ka nga iyak ka sa kahayag, unya naglakaw ka sa kangitngit, ingon ang pulong sa Dios, nagbaka ka sa imong kaugalingon. Amen? Kung muingon ka nga iya man ko sa kahayag, pero ang imong pagkinabuhi sama sa pagkinabuhi nga naa sa kangitngit, ingon ang Bible, nagbaka ka sa imong kaugalingon. Amen? Usay mo ingon ta nga kanbi ako kanang Kristohanon. Pero ang atong kinabuhi dili makita ang pagka-Kristohanon. Kuan bi ako kanang member ko sa pigkarangan, pero ang atong kinabuhi sama sa pagkinabuhi sa kalibutan. Inang Bible, nagbakak ta sa atong kaugalingon. Amen? Dili nato bakakan ang atong kaugalingon. Apan atong ipakita ang tinuod nga kahayag nga naa kanato. Ephesians chapter 5 verse number 3. But fornication, usa sa butang nga dapat atong likayan. Fornication. Unsa man ang fornication? Sagara ani sa mga batanon. Mga fornication and all uncleanness, tanan nga klase sa kahugaw. Covetousness. Let it not be one's name among you as becometh saints. Verse 4, neither filthiness, nor foolish talking. Mga foolish nga, mga inistoryahan. Nor gisting, which are not convenient, but rather giving of thanks. In verse number 5, for this you know, that no warmongers, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of God, in the kingdom of Christ and of God. And verse number 6, let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Verse 7, be not ye therefore partakers with them. Amen? Dili ta kinahanglan mo apil sa mga buhat sa kangitngit. In verse number 8, for you were sometimes darkness, ning ana atong kinabuhi sa una. Ayaw pagsugot or ayaw buhata ang gibuhat sa kangitngit. Yun ang Bible, for you were sometimes darkness. Diha na tagikan. Giluwas ta sa Dios. Ayaw na nabaliki. But now are you light in the Lord. Walk as children of light. Amen? Ang gusto sa Dios karon dili na nato to balikan katong mga kinabuhi nato sa una. But ingon ang Bible, paglakaw na isip anak sa kahayag. Amen? Dili ta maglakaw subay sa kangikit, apan maglakaw ta subay sa kahayag. Amen? Kung sa una palahubog ka, hinaot karon, dili na to nimo balikan. Kung sa una na kay mga vices na nigarilyo ka, hinaot, ayaw na na. Walk as a children of light. Subo kay palandungon, naagian na nato na sa una, naglunang na tadiha, pero subo palandungon ato gyapong gibalikan. Ingon sa Bible,
Kung mubalik ta sa atong kinabuhi sa una, kung ato tong balikan, gipakasama ta, muratag iro, muratag baboy. Kabantay mo sa iro, inigsuka niya, blah! Unsay buhaton sa iro, balikan niya ang sinuka, iyang kanon. Ang baboy, bisa pagliguon nimo, laligo ka sa baboy, sabunan nimo, syampuhan nimo. Makakita naglunangan, mubalik. Hey, Christian, dili ta baboy, dili ta iro, karnero ta. Amen? Ang karnero mahulog sa lapok pero magmiserable siya. Mangita siya paagi nga makaskip siya diya nga naman, wala siya gidesign para diya. Muna ang Kristohanon, kung nagkanhi sa una, naglunang ta sa sala, hinaot karon Kristohanon na ka, ayaw nagbalik diya. Amen? Muna aron dili ka ma-influence sa buhat sa mga kangit-ngit inang Bible, come out among them. Palayo diha nga naman, mo influence na nato nga mubalik ta sa pagpakasala. Do not commune with darkness. Ayaw pakigkuyog nila nga naman ma-influence ka sa pagbuhat og sala. James chapter 4 verse number 4. James chapter 4 verse number 4. Tanawa, ang pakighigala sa kalibutan. Unsa man siya? Kaaway sa Dios. Kung ang imong kinabuhi karon lulong ka sa kalibutanong buhat ingon ang Bible, pakig-away ka na sa Dios. Suko ang Dios niya na. Dili kabubuton sa Dios nga ang Kristohanon malulong sa mga buhat sa kalibutan, kay ang pagpakighigala sa kalibutan pakig-away sa Dios. In 1 John chapter 2 verse 15, ingon ang Biblia, love not the world, neither the things that is in the world. For any man love the world, the love of the Father is not in him. Amen? Kung ang atong higugmaon ang kalibutan, ingon ang pulong sa Dios, ang gugma sa Dios, wala nga ni kanato. In Romans chapter 12 verse number 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may be proved what is that good and acceptable and perfect will of God sa atong kinabuhi. Amen? Ayaw pakig-uyon aning kalibutan na. Kung ang kalibutan, ang ilang style nagkausab, ayaw pagsuon. Kung ang kalibutan, ang ilang tupi, tapay-tapay, ayaw suon. Kung ang kalibutan, ang ilang ilong aryusan, ayaw suon. Kung ang kalibutan, ang sinuutan, perti na kay mubua. Munang makaingon ka, basin ang Pilipinas na hutda nagtila. Kaya ang mga babae maglakaw, halos wa na'y gisuot, makita ang ilagom nga igot-igot. Unya ang Kristohanon musuon. Amen? Hinaot dili ta ning anak Kristohanon. Ayaw usba ang giplano sa Dios, ayaw usba ang gitawag pulong sa Dios. Pastor, naman gudron pastor kanang modern na unsay lifestyle sa kalibutan, suno na to. Ingon ang pulong sa be not conformed to this world. Ayaw pagpakig-uyon aning kalibutan na. We are Christian. Dili ta musuon sa kinabuhi sa kalibutan. Daghan kong mga young people makita. Mo nang ubang mga young people nga mga prospect na ako gilang iduulon. Day, kung maglakaw ka, maadto ka, pagsayal. Pagsuot og tinarong. Hanuman, kay kung maglakaw ka, young people nga mga babae, kung maglakaw ka sa diya sa kalibutan, unya magpapukpuok ka. Mayroon magputig pa pukpuok, susuroy ka diha, gihimo ni mong kaugalingong ahinti sa sala. Ikaw mo hinungdan ngano ang tao makasala. Ngano bitaw nauso ng, si Kuan ba na-rape? Kisa kato si Kuan? Na-rape. Ay, di ma-rape nga ang sinuutan. Halos nagahubo. Murag kung bubugay ka imong shirt, sama ra iyon ka, come unto me. Oh, nangamay na ka. Hey, wala ang dili ang simbahan nagbawal mahitungod sa sinuutan. Kundili ang pulong sa Dios. Amen? As long gitudlo sa pulong sa Dios ang modest apparel, ato nang sundon. Amen? No, di mo masuko sa gawali ha. Ang pulong sa Dios nagsulti niini. Para unsa man na pastor nganong badlungon man gid mi for your protection. Amen? Kay kung ang church dili na mo badlong kanato, pasagdaan lagi buhat lang mo sa inyong gusto diha. Hinay-hinay ang imong kinabuhi na magka-destroy. Kaingon sa Bible, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Ang plano gid sa yawa gubon
ang atong mga pribiliyo sa kinabuhi. Gubon niya ang atong kinabuhi. Kwaon niya ang atong kalipay. Muna'y buhat sa yawa. Muna Kristohanon, ayaw pakigkuyog sa mga tao nga naa sa kangit-ngit. Nga naman, ma-influence ka. Amen? Maguba imong kinabuhi diya. Munang palayo diya, mintras wala pa ka nabutang sa danger. Mintras pwede pa kang makahawas diya, palayo na. Kung nagkuyog-kuyog mo rog mga tao nga, na mga, example, shabu siya. Kuyog ka na niya nga, na siya'y record sa shabu. Kay, wala pa natukhang ni Duterte uban. Karon bisag si Duterte na no, daghan gyapon eh. Gahi gyud ulo ang tao. Bisan pa siguro patyog hurot na tanang tawhana. Ana agya po'y musunod. Muna kitang Kristohanon aron dili ta maapil diha. Palayo. Amen? Ayaw pakiuyon aning kalibutana. So ang mga Kristohanon nga nakiuyon ani nga kalibutan gitawag silag mga camouflage Christian. Unsa man ang camouflage? Mga Kristohanon nga nagtago sa ilang identity. Mga Kristohanon nga mga invisible. Wala na ilhing Kristohanon. Muna tungod kay ang ilang kinabuhi misabay sa kalibutan, nakiuyon sa kalibutan, muna ang ilang sinuutan, sama pud sa kalibutan. Sa pagyod, ang ilang sinultian, sama pud sa kalibutan. The spirit outside the church are not pleasing to God. The deeds outside the church are not pleasing to God. Ngano man, nakiuyon sa kalibutan. Dili gusto ang Dios nga makiuyon ta sa kalibutan. Kaya man, mo influence ang kalibutan nato ngadto sa kadaot. Dapat ang atong mga sinultian makapahimaya sa Dios. Kay duha ra ka butang ang mugawa sa atong baba, either blessing o tunglo. Unya ingon sa Book of James, ang atong baba sama kini sa malala. Poisonous kaayo ni atong dila. Kabantay mo, makasulti kag dili maayo, mura giluan nimo ang imong isig katawo, no? Nya matud pa kung makasulti kag sakit sa imong isig katawo, sakit pa siya sa sumbagon ka. Kay pag sumbagon ka, pagkataod-taod, okay naman. Pero liba ka gali ng isig katawo nimo, mag-struggle na. Dili ka tulog. Naot ato nang likaya ng libak-libak kay di gid na makaayoy, makaguba na sa relasyon. Dili ta magpalabuanay dire, wala ta gi-design dire, wala ta gibutang ani nga church aron magnaay division, aron magpalabuanay. Gibutang ta di aron magkahiusa ta diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Usa ra atong gimaya Ginoo. Ayaw pa una nga sikat ka, ayaw pag noon sa imong kagulingon nga saon ka mo sikat ko no? Ako nang dauto na tanang tawhana para ako'y dako sa panglantaw sa ubang tao. Ayaw ana. Wala ta gi-design para ana. Amen? Dapat kitang Kristohanon, do not tay unity diha sa pagpangalagad. Munang palayo sa kalibutan, kay ang kalibutan mo influence nato ngadto sa mga dili maayong butang. Muna ang mga bisyo atong biyaan, kay dili na makaayo ka nato. Wala ko kabalo sa inyong kinabuya, pero basin ba? Napanato diri nga naay bisyo. Okay, atong ginagmayon. Di ba kung mubasa ka sa sigarilyo, mingon dia, government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Kabasa ta na, no? Pero nganong daghang manigarilyo? Ano man? We are blinded by Satan. Amen? Nagunahon na ta nga kung manigarilyo, labi nang palabas sa TV karon nga, kung mag-inom kag kuan sa totoong tagumpay. Grabe, ming asinso man ang mga nag-inom. Unya katong kuan, ang model sa Kulapo, dako kay glawas, nag-ana pagpanao. Pero kabalo sa meaning ana, gipana na diay imong baga. No nang naay gimug katingala nganong gasakit. Ayaw katingala nganong giubo ka, ngano man tungod na sa imong bisyo. Ang nagguba sa atong lawas kita ra man usahay god. Sige ta giwalihan rin ang ugat ng mga preacher re, oy biyae ang bisyo kay makadaot. Pero kita padayon gihapon. Kanus apa man ta makarealize nga sayop ang bisyo. Kanang magtangag na tagtangki, kanang magtangki na tagtangki ba? Nag-aapas ka sa imong hangin.
Ayaw pabuta mo abuta ana nga sitwasyon. Amen? Likay diha hantang dili pa maguba tong atong kinabuhi. Do not commune with darkness. Nga naman, mo influence ka nato ngadto sa mga dili maayong binuhatan. Number 3 and the last. Aron makita ang kahayag nato ngadto sa kalibutan. Do not compromise with unbelievers. Young people, do not compromise with unbelievers. Unsa man na? Ayaw pakigrelasyon sa mga dili magtotoo. Amen? Subok kay palandungon daghang mga young people ang ilang karelasyon unbelievers. Muna ingon sa pulong sa Dios 2 Corinthians chapter 6 verse 14 and 17. Be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion with light with darkness? Verse number 15. And what concurred hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? Verse 16. And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Verse 17. Wherefore, come out from among them and be separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Ingon ang pulong sa Dios, ang pakigrelasyon nato sa mga dili magtotoo, muguba sa atong kinabuhi. Amen? Nindot kaayo mga young people nga maminyo mo nga ang inyong kaminyoon mahimong blessing sa uban. Mahimong kahayag sa uban. Pero naminyo ka sa sayop nga paagi, naminyo ka sa mga dili magtotoo ang imong kaminyoon, wala na himong kahayag sa uban. Kita tanan kung dili ta mamatay maminyo. Paabuta ang panahon nga kabubuto na sa Dios. Pangutana karon. Kung musulod kag relasyon, ready na ba ka mudawat og responsibilidad? Say manggod min ka ay kan manggod na pastor ka nang napuntay kan ba kanang experience, may na lang makasulay puntag ning ana nga uyab-uyab, kising-kising. Hey, dili dula-dulaan nato ang sala. Ayaw dula-dulahi ang sala. Mo nang samtang ang imong kinabuhi karon wala pa maguba, i-preserve ng imong kinabuhi sa saktong panahon. Amen? A love relationship with unbeliever is a common mistake for the believers. The Bible is clear about love relationship, but remember, every mistakes we are responsible for any consequences as a result of our wrong decision in life. Amen? Ato yung hinumduman, every mistakes, there's a consequences. Muna ayaw gyud pag ingon, tiyabaw din ka. Dako na imong tiyan, lahi na. Ayaw pa buta muburot imong tiyan. Kay karon kuyaw na kayo karon nga nang nga butsir-butsir. Ayaw sugot yang people nga butsiron. Dako kag value. Ayaw sugot nga ang imong value piso ra. Learn to say no. Tiksan lang kab, I love you, magkita ta sa kuan. Sa lodging house. Sugot po dayon. Mga mugbo po kay mga ilong. Mugbo bitag ilong. Dali kay pasugton. Ang kalibutan karon ning ana na. Wala pa na minyo. Wala. Gahimo nagmilagro. Gusto mo ning ana inyong kinabuhi? Kamong mga young people, samtang wala pa na i-preserve inyong kinabuhi sa inyong future husband. Amen? Ayaw sugot nga una-unahon ka. Dako kag value. Okay? Ayaw pakigrelasyon sa mga dili magtotoo or bisan magtotoo. Nga dili pa panahon. Bawal. Ay bawal din na pastor. Bawal oy. Pero karon dayag na oy. Dayag na juga imay di pa. May di pa. Pangutana, kung magkinaunsa ang inyong relasyon. Ready na ka mudawat og responsibilidad. Ang maitabo diya kung dili right time gali misud kag relasyon, mudala ra nagkaulawan sa imong kinabuhi. Amen. We are the lights of the world. Dapat sa atong kaminyoon mahimong blessing ngadto sa uban. Tanawa aton aon sa Biblia, kailatang Samson. May laton time. Samson. Kinsay kailang Samson?
Awa ka ilang uban, no? Katong nagimog arka. Ha? Adili. Si Samson, katong, si Samson, mauni katong dakog lawas. Dako ba siya lawas? Kusgan. Taas og buhok. Pero si Samson, nailhan sa Bible, grabe ka chicks boy. Bisan gog kanang pusti sa yalan, diskartian. Pero kabalo ka, ang parents ni Samson, never nagkulang sa pagtambag ni Samson. Ingon ang parents ni Samson sa Judges chapter 14, verse 1 to 3. Tanawa, itong basahon ha? Tanawa ang advice sa iyang parents. Mga parents, para sa tuan niya, sa atong mga anak. And Samson went down to Timnath and saw a woman in Timnath of daughters of the Philistines. Kita siya ka ng chicks. Gwapa. Ingon siya siyang mama. Ayang ginikanan. And he came up and told his father and his mother and said, kita kong babae ma, gwapa kayo. I have seen a woman in Timnath of daughters of the Philistines. Now therefore, get her for me to wife. Insak, pwede ba kwaon to ni mo, mapa? Kaya akong pangasawon. Tanawa ang advice sa verse number 3. Then his father and his mother said unto him, is there never a woman among the daughters of the brethren, or among all my people that goes to take a wife of the uncircumcised Philistine? Pero sa gimot Samson. And Samson said unto his father, get her for me, for she pleaseth me well. Yang people, bisan ganahan ka anang bayhana, kung dili na magtotoo, ayaw na sugta. Amen? Ingon si Samson, sige na good mapa, ganahan manggug kay kuniya. Ang advice sa parents, ayaw na anak. Wala na ba kay laing nakita na may mga young people sa pigkarangan? Kaghang gwapa-gwapo dri, oh. Wala man ko'y nakita ma. Gapiyong po di ay. Kamu mga laki, mga babae, tatanaw po na gwapo-gwapa diha. Ngano makakita, dali man makita antong nasa gawas. Ada sulod o, dagang gwapa dri, oh. Oh, kung magkikuntis lagi, dagang gwapa dri, eh. Oh. Wala mo kakita, nagpiyong guro mo. Amen? Ingon ang iyang mama, Samson, wala na kay nakita diha. Na may mga Kristuhanon. Ano mangita pa mang kaglain? Pero tungod sa desisyon ni Samson, nawa ang nahitabo. Tungod kay wala siya naminaw sa tambag sa iyang parents. Saan nahitabo ni Samson? Naupaw ang ulo. Muna kung ngamong mga young people, supak-supak mo, upawan gid mo. Unsa pa gyud? Nabuta ang mata. Oh, makauyab kay kag dili magtotoo, mubuta na nimo sa kamatuuran. Amen? Butahan ka. But salamat tanagya po example sa Bible nga nagpaabot sa God's will sa Ginoo. Kinsa man ni si Isaac. Tanaw to Isaac ha? Ako lang ning story. Si Isaac gipangitaan og asawa sa iyang ginikanan. Gisugo ang servant ina, adto ka sa akong mga kaliwatan nga mga Kristohanon. Taga ipangitay asawa ang akong anak nga sa Isaac. So miadto ang servant. Ang sign nga gipangay servant, Lord, kung kinsa ng babay mo takos og tubig sa pitsilin mo painom nako og sa akong hayop, mauna na. O pag-abot si Rebecca migawas. Then si Rebecca miadto silang balay. Pag-abot, unsa itabo kung God's will sa Ginoo, ha? Remember ha? Kung God's will sa Dios, gikan sa igsuon sa parents mo approve. Pag-ingon sa pagkaybalo ni Laban nga natong servant ni Abraham, kay balo nga nangitag asawa si Isaac, misugot tayo na si Laban, wala isa istorya. Kabalo mo hangtod sa paglakaw. Ingon man to si Laban nga, pwede ba mubilin sa namo ang Andre, ang dalaga sa mua kay pila ka adlaw kay muhawa naman siya. Ingon ang servant na dili na pwede. Insa ako sang adtuon si Rebecca. Pag ingon ni Laban ngadto ni Rebecca, Rebecca, mukuyog ba ka ani nga tawana? Unsay tubag ni Rebecca? Yes! Kung kabubuton sa Dios gikan sa parents hangtod sa babae, amo sugot. Basta right time na. Hangtod sa ilang pag-uli, sa ilang balay, pagkakita ni Isaac, ga-heart-heart ang iyang mata. Pagkakita ni Rebecca ni Isaac, samot. Naay pagkasinabot. Naaragi ni God's will, paabot lang. Mga young people, paabuta ang kabubuton sa Dios. Nga naman, kung kabubuton sa Dios, amen, nindot kayo. Amen? Masinaray mo mga God's will diri. Ay lang yun unhi ang kabubuton sa Dios. Muna dapat sa atong kaminyoon mahimong kahayag ngadto sa uban. Amen? Ayaw ilisi ang Dios bisan unsang mga butang ining kalibutan. Amen ba? Shine as the light in the world.
Gikan bisan sa atong kaminyoon dapat makita nga kahayag ngadto sa uban. As our conclusion, God assigned us to be the light of the world, especially to those who are near to us. Gi-assign ta as the light of the world. Manindog ta palihog mga brita. Ginoo dalaygon kay ka Lord sa imong pulong nga nagpahinumdum kanamo. Salamat kay Lord sa kinabuhi sa mga karakter nga among giskutan nga himong blessing or among mapanaminan sa among kinabuhi. Tabangi mi Lord nga sa among kinabuhi nga dili ka namo ikaulaw. Dili namo Lord tabunan ang kahayag nga naa kanamo apan amo ning ipakita sa mga tawo nga naa sa kangitngit. Nagampo ko Lord sa mga Kristohanon nga kung aduna man sila Lord sa mga problema nga ilang giatubang, tabangi sila Ginoo. Ug nagampo ko Lord nga ang among pagka-Kristohanon mudan-ag gyud ngadto sa mga tawo. Ilabi na Lord sa among mga loved ones nga wala pa na save. Ug nagpray ko Lord nga ang mga Kristohanon mo respond gud sa imong pulong. Ikaw Ginoo mag-bless sa ilang kasing-kasing. Ayaw tuguti Lord na yung mga kasing-kasing na sakitan apan himua ka nga blessing nga challenge kanamo. Himua ka nga mensahe nga tuklod kanamo sa pagbuhat sa mga butang nga malipay ka. O kining tanan akong gipray in Jesus name. Padayon tagbarog. Uyatag ni Sir Lunglong. Okay, while lang nagbarog ta, salamat sa Ginoo sa mensahe. Gamay na tag-oras pero jutay lang imbitasyon. Ang kahayag nga naa kanimo or ikaw nga mismo nga wala pay kahayag sa imuha nga kinabuhi, wa pa si Kristo nga kahayag sa imong kinabuhi, gikinahanglan nimo siya nga imong dawaton isip imong personal manluwas. So dili maglisod ta pag-shine sa mao nga kahayag sa kalibutan kung ikaw mismo wala pa kay kahayag. Naaba ka nato diri nga wala pa nakabaton ka ang Kristo isip yang Ginoo manluluwas. Okay, I presume nga ang tanan nakadawat na sa mao nga kaluwasan. So, salamat sa Ginoo ang mensahe dayag kayo. So kung gusto ka sa imong gitindugan karon, paghimo sa mao nga pag-ampo to be the light of the world wherever you are. Di lang tamo ani sa atubangan, just wherever you stand. Paghimo sa pag-ampo and atong itugyan atong kaugalingon sa Ginoo. In a few seconds. Salamat Ginoo sa mao nga mensahe amahan. Salamat Lord, help us to be the light of this world, O God. It is a challenging time, O God, so tabangi kami nga magkikinabuhi, nga mahimo, nga suga sa kalibutan, O Lord. We commit to you ang among kinabuhi ug sa among pagpangalagad ikaw tay may sa ngalan ni Jesus. Amen.